guys. Kuwan nun. Kuwan nun guys. Kuwan nun. Okay? So, alam niyo po, yung paggawa ng batas, hindi parang Naglupan ko pag-order sa magaling ko. Shopee na pipindutin mo lang yung Silutuon ko ali. check out. Kailangan po ng Itlog. physical na presensya. Sumisugaan ng tumabata. Uli. Gutomon to uli. Siyempre, magpulong ng senador, at nagkakaroon sa seryosong deliberasyon, di ba? Mag-usap-usap yung Gutom binagang sa magtrabaho ng mga bata ba. Kanilang kanya-kanyang mga opinion. No? Ngayon, kung nakasong ka ba, pwede rin gawin yun. Kung nakasong ka ba, pwede habang nagtatalumpati ang kasamahan mo, nakamute ka. At talaga ka ng TikTok, o kaya naman yung nagpapaluto ka na o nagluluto ka na ng ulam mo. Ha? So, hindi pa pwede yun. So, dito, pag-usapan natin yun. Paano ba magka-qualify sa emergency, no, ang isang sitwasyon kung sakasakaling may resolusyon na proposed resolution na payagan na ng magsulong yung senador o yung si Bato de la Rosa habang sa umiiwas sa pagkakailangan ng batas. Yung national emergency ay deklarasyon na may kinalaman sa kaligtasan ng buong bansa natin. Katulad ng nabanggit ko na kanina, pandemya o nagkaroon ng malawa ang kalamidad dito sa ating bansa. Ngayon, yung gera po sa Iran ay isa pong international crisis. Ang tanong ko po, bakit ba sa atin yung nangyayaring gera sa Iran? Ang sagot ko, oo naman, no? Ano epekto? Yung presyo ng langis, no? At sa mga OFW, malaki epekto niya, di ba? Pero sapat ba yun para sabihin paralisado ang gobyerno ng Pilipinas? Aba hindi, that is an absolute no ang sagot dyan. Di ba? So ngayon, sino yung susunod? Kung mag-aaway ang argumento ni Robin Hood at ang kontra-argumento, yung counter-argument ng minority, sino po sa palagay ninyong mananalo ko? Ang sagot ko ay nasaan? Nasa section 16 po. Paragraph 3 ng Article 16 o Article 6 no, ng 1987 Constitution. Ulitin ko, ang kasagutan ko ay nakapaloob sa section 16. Paragraph 3, Article 6 ng 1987 Constitution. Ilang beses na po natin tinalakay ito, pero uulitin natin ngayon, di ba? So, ano po nakasulat doon? Ang sabi doon, each house may determine the rules of its proceedings. Tingin na tayo dyan kasi yung pinaka-importante. Each house may determine the rules of its proceedings. Ano ibig sabihin? Ang Senado ay mayroong parliamentary autonomy o sariling kalayaan na magtakda ng sarili nitong rules. Hindi nila kailangan ng permiso mula sa Supreme Court o sa Presidente ng Pilipinas para mag-subsection sila dyan sa Senado. Kung magagawa po ni Senator Robin Hood Padilla na kumpinsihin ng nakakarami yung kanyang grupo, yung kanyang kaalyado sa Senado na ipasa ang isang resolusyon na nagsasabing kapag may gera sa Iran, pwede na tayo mag-approve. Legally binding po yun. Kahit maglupasay ang minority society, kung yun ang binoto ng mayorya, yun ang batas ng Senado. Supreme na sa mga kaso tulad ng versus Divinencia. Alam ko ng mga legal scholars, mga students of law, graduate law, lawyers na katulad ko, yung Arroyo versus Divinencia ay sinabi ng Supreme Court, hindi nila pakikialaman ang internal na patakaran ng Kongreso dahil sa, wala nyo to, madalas natin ito pinag-uusapan at itinuro ko na ito sa inyo, dahil sa separation of powers. Yan po yun. Okay? So, ang makapangyarihan
aral. Nagprito ko kuan guys. Hindi yan pagkatapos na ating Buwan. no? Ah, guys. Ano po yung pagkaiwan nating aral dito? Wala nang tagbuan ni guys. Yung pong technology Tagsukan siya. ay Lao ginawa na. para Kasudan. mapanood Bye-bye na lang. hindi mo makualis ka